Hello guys, this is Mark TV and sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ay yung circles. So simulan na natin. Okay, so i-define muna natin kung ano yung circle. Circle is a set of points formed such that the points have equal distances from the fixed point called the center. So, ang tawag dito guys is yung circle. Okay, kung saan lahat ng points na nandito ay equidistant or have equal distances mula sa fixed point na kung tawagin ay center. So, itong point na ito ay yung center ng circle at yung fixed point ng lahat ng points na nasa circle. So, ibig sabihin, yung tatlong points na nasa circle ay point A, point B, at saka point C, which have equal distances, no, mula sa fixed point or sa center. Okay? So, kahit saan ka maglagay ng circle bukod sa point A, point B, at saka point C, no, kahit saan ka man maglagay ng point na nasa center, magbe-maintain lagi yung same distance mula sa center. Okay? So, center po ang tawag dito. Tapos, yung itong path na ito, no, ang tawag dito is yung circumference. Ayan yung nakapalibot sa circle. Okay, ang tawag dito is circumference. Okay. So, paano ang pagpangalan sa circle? So, ito yung naming system ng circle. Yung pangalan ng circle ay nakabase sa center nito, no? So, kapag sinabing circle O, hindi yung center, di ba? Hindi yung center mismo ng circle, kundi itong bilog mismo, no? So, ibig sabihin kapag circle O, ito yung bilog na tinutukoy, kung saan ang center nun ay point O. Okay? So, it could be word na circle and then yung center which is O. So that ang basa natin is circle O. Kung sa symbols naman po, ganito ang itsura ng circle. 'Di ba? Bilog tapos na may center dito. Para malaman natin kung anong center ng circle, no? Yun ang pangalan ng circle. Okay, circle O, or it could be kung walang center na nakalagay, pero yung tatlong points ay nasa circle mismo, kagaya nito, point A, point B, point C. Ang pangalan instead, bukod sa circle O, ay circle ABC. In some occasions, usually kapag walang center na nakalagay pero yung tatlo sa mga points ay nasa circle mismo, yun, pinapangalan ng circle by using 3 letters or 3 points on the circle. Kaya ito ay circle ABC. Okay? So, ito yung ways to name a circle. Okay? Base sa center at base sa 3 points na nasa circle. Okay? Okay, so ito yung basic segments na dapat ninyong ipasok sa isip ninyo, no? So, we have radius. So, lahat naman sa inyo, no, karamihan sa inyo is nakarinig na ng salitang radius. Kasi kapag maghahanap tayo ng area or circumference ng circle noon, is ginagamit ang term na ito. So, ano ba ang definition ng radius in terms of geometry? Ano po? When we say radius, it is a segment drawn from the center to any point on the circle. So, lagyan natin ng letters. Okay, so, pag sinabing radius, isa siyang segment kung saan yung isang endpoint ay nasa center ng circle at yung isang endpoint naman is nasa circle mismo. So, this is one of the examples ng tinatawag na radius. So, ang tawag po dito kasi is radius. Bakit ko nasabing radius yan? Kasi yung endpoint ay center mismo ng circle at yung isang endpoint naman ay nasa circle. Okay? Hindi pwedeng nasa labas, hindi pwedeng nasa loob, kundi sa circle mismo. Okay? So, ang tawag dito ay radius at ang pangalan nito ay segment AY. Okay? So, yan po ang pangalan ng radius. Next, sa chord naman po, no, it is a segment whose endpoints lie on the circle. Pag sinabing chord, hindi extension chord, isa siyang segment whose endpoints lie on the circle. So, this is the example of a chord. Ayan.
So ang tawag dito sa segment na ito ay chord kasi yung endpoints nito, no, point V at saka point W ay nasa circle mismo. Okay? Again, hindi pwedeng nasa loob, hindi pwedeng nasa labas yung points, kundi nasa circle mismo, kagaya nito. Okay? So ang pangalan ng chord na ito ay segment VW. Okay? Yan yung isa sa mga chords ng circle. Diameter, a chord that passes through the center of the circle. So, pag sinabing diameter, isa din siyang chord, di ba? But tinawag siyang diameter kasi dumaan siya sa center ng circle. So, this line or this line segment is what we call the diameter. Okay? Actually, isa din siyang chord, di ba? In general, isa din siyang chord kasi yung endpoints ng circle ay nasa circle nga naman mismo, di ba? Kaya tinawag itong diameter kasi dumaan itong segment na ito sa center ng circle. Okay, kaya meron itong special name. Okay? So diameter po ang tawag sa segment na ito. At ang pangalan ng diameter ay segment UX. Ito'y ilan sa mga properties ng radius, diameter at saka chord ng circle, no? So, isa na dito ay ito. The length of the diameter is twice the length of the radius. It is because na, di ba, according sa definition, the diameter, isa siyang chord na dumaan sa center sa circle. Di ba? So, in this case, diameter, which is segment UX, ay dumaan sa point A, which is the center of the circle. If this happens, naglalaman siya ng dalawang chords, di ba? Kasi according sa definition ng chord, yung endpoints ng chord, no, isa sa mga endpoints ay nasa center ng circle. So this should be one of the endpoints of the radius na nandito sa diameter mismo. And those are the two radiuses or radii, no? Yan yung plural ng radius, radii, ng circle within the diameter. No, we have segment UA at saka segment AX. So sila yung dalawang radiuses na nasa diameter ng circle bukod sa radius na segment AY. Okay? So meaning to say, yung sukat ng diameter ay 2 times doon sa haba ng radius. So for example, kung ang radius ng circle is 20 centimeters, bale ang sukat ng diameter, no, is 40 cm. Kasi yung sukat ng diameter ay dalawang radii ng circle. So 20 plus 20 equals 40. And kung babalik na rin natin relationship ng radius at saka diameter, yung sukat naman ng radius ay kalahati nung sa diameter. Okay? So ayan po yung relationship between radius at saka diameter ng circle. Okay? So, diameter is the longest chord of the circle. So, ito yung diameter ng circle. Okay? And, isa din siyang chord, di ba? Kasi nga, yung dalawang endpoints ng chord ay nasa circle mismo, di ba? So, lahat ng ibang chords na nasa circle, no, ay mas maikli kesa sa diameter. So, wala nang ibang chords na mas mahaba pa sa diameter na ito. So, kung ano mang chords ang maidodrawing mo sa circle na ito ay laging mas maliit kesa sa diameter. Okay, so yan ang ilan sa mga properties ng diameter, radius at saka chord ng circle. Okay, so kilalanin natin yung mga angles na nasa circle. Ang isa na dito ay central angle. It is an angle formed by two radii of the circle. Its vertex is the center of the circle. So, itong angle na ito, no, ang tawag dito ay central angle. Kung saan yung sides ng angle ay radiuses or radii ng circle, 'di ba? Segment IC at saka segment IR, sila yung radii ng circle. Tapos yung vertex ng central angle ay point I, which is also the center of the circle. Kaya tinawag itong central angle kasi yung vertex ay center ng circle. So, central, center. Okay? So, central angle po ang tawag dito. Ayan.
Whereas sa inscribed angle naman po, no, it is an angle formed by two chords of the circle. Its vertex lies on the circle. So, this is an example of inscribed angle of the circle, kung saan binubuo ito ng dalawang chords which are the segments CL and LE. Tapos, yung vertex ng inscribed angle na ito ay nasa circle mismo, no? Nag-lie sa circle. Okay, so ito yung tinatawag na inscribed angle. Hindi mo pwedeng tawagin inscribed angle kapag yung vertex ng angle na ito ay nasa loob or nasa labas. Hindi mo pwedeng tawagin inscribed angle yan. Okay? So, ang pangalan ng central angle in this case, no, we have angle CIR. Or should we say angle I, kasi wala namang ka-share na ibang angle na ganito rin ang vertex, di ba? Dito naman sa inscribed angle, ang pangalan ng angle na ito ay angle CLE or simply angle L, kasi walang ka-share yung angle na ito with the same vertex as this one. Okay? So, doon mo makikita yung kaibahan ng central angle at saka inscribed angle. So, sa central angle, ang vertex po ng central angle is of course the center of the circle nga, di ba? Kaya nga tinawag itong central angle. Whereas sa inscribed angle naman po, ang vertex ng inscribed angle ay nasa circle mismo at hindi dito sa center. Okay? So, ayan po yung pinagkaiba ng central angle sa inscribed angle. Okay? Okay, so kilalanin pa natin yung dalawa pang lines sa video na ito, no, or sa lesson na ito. So we have tangent, no. Tangent is a line that touches the circle exactly once. The point where the line touches the circle is called the point of tangency. So itong line na ito, ang tawag dito ay tangent. Okay, tangent po ang tawag dito kasi yung itong line na ito ay nag-touch sa circle at exactly one point. And that is point R. Okay? Ang tawag sa point kung saan nag-touch yung line sa circle, 'di ba? Itong point R mismo, ang tawag dito ay point of tangency or tangential point, in other words, no? Pero mas maganda kung point of tangency ang tatawagin. So, kung ito ay tangent line, it follows na meron itong point of tangency, and that is R. So, ang tangent po natin, ang pangalan nun ay line L. At ang point of tangency ay point R. So, isulat natin. Ayan. So, yung tangent po natin ay line L at ang point of tangency ay point R. Okay? So, tandaan po natin yan, ha? Tangent. At saka point of tangency. Yan. And then, another line is what we call the secant. A line that intersects the circle at two distinct points. A secant always contain a chord. So, ang tawag dito sa line na ito ay secant. Sapagkat yung line na ito ay dumaan sa circle at two distinct points. So, kumbaga, yung line na ito ay nag-intersect sa circle ng dalawang beses. So, kung ititrace natin mula sa simula, no? So, papasok siya sa circle. So, tumama siya sa circumference which is point P. Ngayon, nasa loob na siya ng circle, dediretso siya, tapos lalabas siya. Tatama siya sa circumference ng circle which is point Q. So, lalabas na siya sa circle. So, ang tawag dito sa line na ito ay secant, na kung saan yung intersections niya ay ito at saka ito. Point P at saka point Q. Ayan yung points kung saan tumama yung secant line na ito. Okay? A secant always contain a chord. So, imagine natin, tanggalin natin yung arrowheads, parang ganyan niya siya. So, naging chord yung secant. So, ibig sabihin, yung secant, ang laging laman is yung chord, no, ng circle, 'di ba? Kasi yung endpoints ng chord ay ito mismo, no, which are the intersection points ng secant at saka ng circle. Okay, so ang pangalan ng secant line na ito ay line
So line po ang second, no? Kumbaga sa second po line, no? Compared mo naman sa chord which is segment. So ang pangalan ng second ay second or line PQ. So ayan po yung pangalan ng second. Okay? So i-recall natin. So ito yung tangent at ito yung second. Okay? Ayun po yung ilan sa mga terms na dapat ninyong tandaan when it comes to circles. Okay? So magbibigay tayo ng exercises tungkol dito. Okay, para sa first part ng exercises ay papangalanan natin yung ilan sa mga segments, angles, arcs, or whatsoever patungkol sa circle na diniscuss natin kanina. Ano po? So, umpisa tayo sa center. Okay? So, kung ito ay circle at ang center niya ay nasa pinakagitna which is point O. So, ang pangalan ng center ay point O or simply O na lang. Okay? It doesn't matter, no? Isang letter lang naman ang isusulat when it comes sa point. Okay. So, ito yung center ng circle. Okay? Next, number 2, papangalanan natin yung radius or radii ng lahat ng radius at saka radii ng circle. Okay, so pag sinabing radius, isa siyang segment mula sa center papunta sa point na nasa circle. So, mula sa center which is O, so meron tayong tatlong segments na naka-attach, kumbaga, no, sa center ng circle. We have this one, and this one. So, sila yung tinatawag na radius ng circle. So, mula rito hanggang dito, we have segment OA. Mula rito hanggang dito, we have segment OH. And mula rito hanggang dito, we have segment T. OT pala. Yan. Okay, so ayan po yung tatlong radii ng circle. Segment OA, segment OH, at saka segment OT. Yan. Next is chords, no? Papangalanan natin lahat ng chords na makikita natin sa figure na ito. So, by definition of a chord, isa siyang segment, yung endpoints niya ay nasa circle mismo. Yung isang chord na nakita natin is this one, itong segment na ito. Diba? Yung endpoints niya ay nasa circle mismo, nasa circumference, no? Point A at saka point I. So, ang pangalan ng segment na ito ay segment AI. Yan yung isa sa mga chords na nakita natin. Another chord na nakita natin is this one. No, itong segment na ito. Although sabihin nating line ito, 'di ba? Sir, line ito. Oo, line ito. 'Di ba nga, yung segment ay isang subset ng line. So, we will consider this one as a chord ng circle. So, ang endpoints ng chord na ito or ng segment na ito ay point F at saka point H. So, ang pangalan nito ay segment FH. Next, may isa pa tayo, no, nakita, which is this line segment. Okay? So, itong line segment na ito, kung saan ang endpoints ay A at saka T. Kaya ang pangalan ng chord na ito ay segment AT. Ayan. So, sila yung tatlong chords ng circle na nakita natin dito. Okay? Next, sa diameter naman tayo, no? So, among chords, which among them is a diameter or meron nga bang diameter sa kanila? 'Di ba? So, kung makikita natin, no, isa siyang chord na dumaan sa center ng circle. So, among these three chords, 'di ba? Isa sa kanila ay dumaan sa center. No, and which is segment AT. Itong chord na ito ay hindi lang basta chord lang, bagkus isa siyang diameter kasi dumaan siya sa center ng circle. Kaya ang diameter dito sa circle na ito ay segment AT. That's it. Next, sa number 5 naman po, papangalanan naman natin yung central angle. So, by definition of central angle, isa siyang angle kung sa binubuo ng dalawang radiuses or radii, tapos yung vertex ay nasa center ng circle. So, ito yung center ng circle. Okay?
So, dito sa center ng circle ay may naka-attach na tatlong radius ng circle. And doon natin makikita yung central angles na nabuo out of this line segments. Okay? So, we have angle AOH, which is one of the central angles na nakita natin. So, we have angle AOH. Ayan. Ito siya. Another central angle we found is this one, no? Na ang pangalan ay angle HOT. In other ways, bukod sa angle HOT, since may number 2 sa loob ng angle, so pwede ring angle 2, no? Angle HOT or angle 2, it doesn't matter, no? Isang angle pa din sila, di ba? So, ayan po, yan yung ilan sa mga central angles na nakita natin dito. Okay, punta naman tayo sa inscribed angles. So, pag sinabing inscribed angles, binubuo ito ng dalawang chord ng circle, 'di ba? Kung saan yung vertex ng inscribed angle ay nag-lie or nasa circle mismo. Okay? So, titignan natin yung mga chords ng circle. So, 'di ba nga dito, meron tayong tatlong chords na nakita natin. Dito, 'di ba? And may nakita tayo na dalawa sa mga chords ay nakabuo ng angle, which is tinatawag itong inscribed angle. So, this one and this one. Okay? Pares naman silang chord, tapos nakabuo sila ng angle. So, ang pangalan ng angle na ito ay angle IAT. Ayan. Angle IAT. Or, pwede rin namang angle A, 'di ba? Kasi wala namang ibang ka-share na ibang angle na ganito yung vertex, no? So pwede ring angle A, or since may number 1 sa loob ng angle, pwede rin namang angle 1. It doesn't matter, no? Angle IAT, angle A, or angle I, no? Iisang angle pa din sila, 'di ba? So kulang na lang dito is letter F para maging IATF na. Charot lang. Okay. So ayan lang ang inscribed angles na nakita natin. So ito ba, pwede ba tong angle 3? Pwede ba itong angle na ito? The answer is no. Kasi yung isang side ay chord at isang side ng angle na ito ay hindi chord. Sapagkat ito ay radius, 'di ba? So, hindi ito ang inscribed angle na hinahanap natin. So, X yung angle na yan, no? Hindi siya inscribed angle. So, ang inscribed angle lang dito ay angle A, angle 1, or angle IAT. Okay? So, yan lang po. Next, number 7, tangent and its point of tangency. So, makikita natin yung line na yun sa labas ng circle na nag-intersect or nag-touch sa circle at exactly 1 point. So, ang line na yun ay tinatawag na tangent. Ay, ang tangent dito ay line L. Hindi line I, line L po, no? So, ang pangalan ng tangent line ay line L at hindi line I, kasi yung I nasa point mismo ng circle at kailangan ng dalawa nito para mapangalan natin yung line gamit yung dalawang points. Isa lang ang nandito so hindi pwede yung I. Okay? Pero may nakalagay na pangalan dito which is line L. So, ito na ang gagamitin natin. Okay? So, line L po ang gagamitin. And, ang point of tangency kung saan yan yung point na nag-touch yung tangent sa circle, no, is this one. Okay? So, ang pangalan ng point na ito ay point I. Yan ang tinatawag na point of tangency ng tangent line na ito. Okay, sa circle. Okay, and then lastly, sa second naman po is yan yung line kung saan nag-intersect sa circle at two different points. So, bukod sa line na ito, we have this line na kung tawagin ay second. Kasi, dumaan siya sa circle, no, sa circumference ng circle at two different points. Point F at saka point H, 'di ba? So tatago sa point F and then lalabas sa point H. So ayan po ang tinatawag na secant ng circle. So ang pangalan nito ay line FH. And that's it.
Hi everyone, thank you for watching the video and I hope you have learned something. Do not forget to subscribe to my channel and follow me also on my TikTok account. Stay safe, God bless, and as always, have a great day to all.